Hello team. Ayan, ituturo ko sa inyo ngayon paano yun natin gagawin yung dalawang knob box na may kakabit natin gamit ang 2-core na fiber optic cable. So ito yung ginasabi ko sa inyo na 2-core, isang kable lang siya pero yung laman niya dalawang fiber optic cable na. Kumbaga dalawang core yung mismong laman niya. So mas makakatipid tayo dito kasi isang latag lang, dalawang knob box kagad yung bubuhayin natin. Okay? So pagkalatag nyo, ayan, pag naglatag kayo, make sure na yung loop nyo sa unang box ay mahaba, abot hanggang sa baba. Ayan, so ito yung loop. Ayan, hanggang sa baba dapat yung loop na yan para sa baba tayo gagawa ng fusion. So tandaan nyo, mag-fusion lang tayo dito sa unang box. Ayan yung mga gamit na pin-repair natin. Ayan, so yung patch cord. Okay, yung 1x16 na cassette at saka yung sleeves. Ayan, so unang gagawin nyo, ibaba nyo na yung naka-loop nyo na kable. Ayan, so make sure yung loop pa, pag nag-loop, abot sa baba para madali tayo makakapagtrabaho sa baba. Para safe yung fusion, hindi nyo na siya iaakyat. Ayan, ito yung first box. Yung unang knob box natin. Yan tayo mag-fusion lahat. So, ang gagamitin natin dyan sa unang box, yung unang fiber. Yun yung kulay blue. Dalawa kasi kulay ng laman ng fiber na yan. Isang blue, tsaka isang orange. So, yung blue, galing sa mother box. Dudugtungan natin ng patch cord. Ayan. So, yan yung kable. Putulin nyo na. Okay. Pag pinutol nyo, lagyan nyo ng markings o palatandaan yung mismong galing dun sa LCP. Yan. Para di kayo malito. Galing sa LCP or tinatawag na mother box. Kasi galing dun, dudukutin natin yung blue. Yun ang dudugtungan ng patch cord at isasaksak dyan sa ating cassette. Ayan, sa pansin nyo, binend ko yung isa. Palatandaan ko yan na yan naman yung isang yan papunta sa pangalawang box. Yung straight galing sa mother box. So, pasok nyo dyan. Ayan, sa ring. Ang purpose nyan, ipasok nyo sa ring. Dyan kasi tayo maglalak. Okay, safety lock yun para kung sakaling mahila yung kable, hindi madadamage yung mga core o yung mismong fiber natin sa loob. Ayan. So, sukatin nyo siya. Lagyan nyo ng loop sa loob. Ayan, for demo purposes, isang loop lang yung ginawa ko. Pero standard natin, mas maganda, dalawang loop. Ayan. So, binaltang ko na. Tinanggal ko yung messenger wire niya, yung alambre. Ayan. Tapos, gagawa ka ng hook. Ayan. So, binend ko lang. Ayan, yung hook. So, yan yung protection ng kable pag mahatak. Ayan. Bend mo lang ng ganyan. Ayan, nakasabit dun sa mismong ring. Ayan. Hindi siya mahatak. Tapos, yung isa naman, yung papunta dun sa pangalawang box, ganun din. Sukatin mo rin muna yung loop niya. Okay, for demo purposes, isang loop lang ginawa ko. Pero mas mainam, standard, dalawa. Para mahaba pa yung spare natin sakaling mag-trouble tayo. Ayan, so tinanggal ko ulit yung messenger para maging lock niya. Okay? Kaya lang, ang mali ko dyan, hindi ko na-insert dun sa ring. Ayun. Tinanggal ko na lang ulit. Okay? Ayan, pinutol ko na lang ulit. Susuot ko dun sa ring kasi hindi pwedeng hindi. Pag nahatak yan, tapos ang kable mo sa loob. So, binalik ko. Yun. Ilagyan ko siya ng hook. Pasabit doon sa ring. Ayan. Okay. Ayan. Then, make sure lagyan nyo ulit ng palatandaan
kung alin dyan yung galing sa LCP, mother box, or alin, at saka kung alin dyan yung papunta dun sa pangalawa. So, ayan o, yan yung hawak ko. Yan yung galing sa mother box. So, lagyan mo ng palatandaan. Pwedeng tape or markings kung meron kayong pang tagging. Mas mainam. Pero yan, wala akong makita for demo purposes. Naghanap ako ng pwede kong ilagay para lang palatandaan ko. Ayun, nakakita ko ng scotch tape. Ayan, so nalagay ko yung scotch tape. Palatandaan ko lang na yan ay galing sa mother box mainline. Okay. Ayan, so okay na, ready na. Buksan natin yung loop holder. Yan, loop holder ang tawag dyan. Diyan natin iloloop yung fiber, yung bare fiber, yung core. At saka dyan din natin ilalagay yung sleeves. Meron din sleeves holder yan. Ayan. So, nakita nyo, ayan. Gagawin ko ngayon dyan. Ayan, susukatin ko muna yung FOC natin o yung fiber optic cable loop. Ayan, pagka na-loop nyo dyan, ayan, para ang purpose nyan, para masukat nyo hanggang saan kayo magbabalat. Ayan, doon sa kabila, ayan naman yung holder ng sleeves. Diyan yung iipit yung sleeves. Pansin nyo may mga guhit-guhit yan. Diyan isisiksik yung sleeves. So, ayan, nasukat ko na. Okay, tanggalin ko muna. Ayan, bibiyakin ko na para mailabas yung fiber, yung core. Ayan, pansin nyo, dalawang core yan. So, una, blue. Yan yung gagamitin natin yan para sa unang box. Dudugtungan natin yan ng patch cord. Ayun. So, ayun naman yung isa. Yung orange. Ayan. Dudugtong naman natin yan sa kable papunta sa pangalawang box. Orange sa orange. So, ayan. Binalatan ko na. Pag binalatan nyo, mas maganda habaan nyo yung balat. Para hindi kayo mahihirapan maghatak. Ayan. Tapos, i-loop nyo na lang dyan sa likod yung magiging sobra. Ayan. So, tinanggal ko na yung balat. Ayan. Okay. Ayan. So, ngayon, ang gagawin natin dyan, ayan, binutan ko naman yung sa papunta sa pangalawang box. Tinanggal ko naman yung balat. Nilabas ko muna yung mga core. Ayan, so, tinanggal ko yung balat niya. Mas mainam din, habaan nyo para mailulup nyo na maayos. Ayan, tinanggal ko yung balat. Okay. Ayan. Okay. So, may palatandaan na ako dyan kung alin yung galing sa mother box. Ayan. So, ngayon, i-fusion na natin siya. Ayan. Okay, ulitin ko. Yung blue galing sa mother box. Yan yung dudugtungan natin ng patch cord. Papunta naman dyan sa unang box. At yung orange, idudugtong natin sa pangalawang box. Ayan, sa kable, orange sa orange. Ayan, dyan natin ilulup dyan sa loop holder. Pagkatapos natin may dugtong. Ayan, yung blue. Patch cord, lalagay natin dyan. Tapos dun sa mismong loop holder. Tapos yung mismong sleeves niya, i-insert natin dun sa sleeves naman. Sleeve holder. Ayan. So, fusion na natin. Dahan-dahan nyo lang takpan. Baka maipit. Oops. Ayan. Okay. Ayan. Nasub ko lang yung fusion para makakilos na maayos. Okay. Nilabas ko na yung cleaver. Ayan. So, dahan-dahan lang sa pagkilos para hindi mabali yung fiber. Ayan. So, yun na yung blue. Babalatan ko na siya gamit ang stripper. Ayan. So, pagbalat ng stripper, okay, himas-himasin nyo lang para matanggal yung mga excess na balat niya.
Reminders lang, tissue po ang gamitin natin. Huwag po natin gayahin yung taong yan, pasaway, walang tissue. Okay? Gamit ng cleaver, tuloy natin yung fiber. Pang. Cut. Okay? Ayun, so nakat na. Salang na dyan sa fusion machine. So, siguraduhin na eksakto dun sa needle yung dulo ng fiber. Okay? Ayan, so side natin yung kulay orange, baka maipit. Then, patch cord. Ayan, balatan natin. Ayan. Yan, pinakamahirap putulin yung nylon eh. Mas maina may baon ko yung gunting para pamutol dyan. Kasi kahit yung cutter, kita mo nahihirapan. Okay, balatan yung pangalawang balat. Balatan yung pangatlong balat. Ayan, so lumitaw na yung core. Yung masimasin, again, tissue ang gamitin. Huwag kamay, pasaw kayang taong yan. Huwag tularan. Ayan. Cut na natin ang gamit ang cleaver. Okay. So, ayun, nakat na. Okay, salang ulit sa kabila. Pansinin nyo anong kulang. Pasaway talaga yung taong yan eh. May nakalimutan na naman. Magpo-fusion yan, pero wala siyang protection. Aha! Oho, nakalimutan lagyan ng sleeves. So, ayan, pasok yung sleeves. Huwag niyong kalilimutan kasi baliwala yung dugtong nyo pag walang sleeves. Okay. Ayan. Balik na natin. Okay. Yo, sarado na. Ayan. Oops. Dapat sakto sa needle. Ayan, takip. So, takpan nyo na siya. Fusion. Oops. Ayun, nagdugtong na siya. So, successful na. Uy, hindi. So, pansinin nyo may X. Pagka ganyang X, baka may encounter nyo. Ibig sabihin, hindi maayos yung pagkakakat ng isang fiber. Posibleng tabingi yung hiwa or posibleng may basag. Ayan. So, inulit ko ulit. Pinalatan ko ulit. Ayan. Okay. Punas ng tissue. Invisible yung tissue ko dyan eh. Okay. Cut ulit. Cut. Ayan. Then, nung nakat, lagay ulit yung sleeves. Oops. Okay. Then, salang na sa fusion machine. Ayan. Make sure naka-align dun sa needle. Okay. Pang. Ayan. Salang. Yun. Okay. Then, next. Splice ko naman yung patch cord. Kasi parehas lang basag. Ayan na naman yung pasaway na nylon. Gunting, maina, may baon kayo pang putol dyan. Okay, pangalawang balat. Pangatlong balat. Ang patch cord, tatlo kasi yung layer ng balat niyan. Okay. Ayan, so may invisible tissue. Cut. Mas maganda ganyan yung pagkakalapag ng cleaver. Para mas mainam yung pagkakat niya. Okay, dahan-dahan, sara. Cut. Ayan, so hindi na-cut. Medyo mapurol na yung cleaver na gamit ko dyan. May edad na kasi yun eh. Ayan, ayaw pa rin maputol.
Mapurol na. Okay, so inimas ko ulit. Kasi minsan din kasi pag tumatabingi yung mismong patch cord, hindi siya nakakalapag ng maayos dun sa clever. Hindi siya naglalapat. Kaya nalalagpasan ng blade, hindi nahihiwa. Ayan. Okay. Isa lang ulit. Putol. Ayaw pa rin. Ayan, binunasan ko, baka may dumi. Okay. Testing. Ayan, may dumi kasi kaya hindi siya nakakat. Okay, ayan, align. Pinahihirapan ako ng clever na to Ayaw magputol Uy, makisama ka naman Nagbibideo ako Ayan, nakisama na siya. Okay. Salang ko na ulit. Oops, tingnan ko. Ayun. Okay, so ayun, yung isang orange, check nyo baka maipit. Pang. Fusion. Boom! Ayun, nagdugtong na. Okay, success. 0.2. Ayan, ay dugtong na natin yung kulay blue na core galing sa LCP sa mother box papunta ng patch cord. Ayan. Yung patch cord na yan, ay isasaksak natin sa unang box. Sa unang nap box. Ayan, kung sinabing nap box, yun yung customer box. Okay, lagay na natin yung sleeves. Sasalang natin sa lutuan para maluto na siya. Then dahan-dahan. Pang. Ayan. So pag nakailaw pula, niluluto niya na yan. So pag tumunog na siya at nawala na yung kulay pula, yun, luto na yun. Okay? Ayan, nawala na, luto na. So huwag nyo patatagalin dyan kasi pag tumagal, didikit yung sleeves. Plastic kasi yun Ayan, so kung luto na, palimigin natin. Hipan-hipan nyo para maging kulay puti siya. Ayan. Okay, pag luto na, tabi nyo muna, malamig na, tabi nyo muna sa gilid. Next naman, idudugtong natin yung kulay orange galing sa LCP, sa mother box. At yung kulay orange dun sa pangalawang box. Ayan, dyan tayo lalagay. So, ito naman, ito yung cableg papunta naman sa pangalawang box. Ngayon, dahil isang nagamit na natin yung blue sa kabila, hindi natin magagamit yun. So, tanggalin na natin. So, naiwan ay orange. So, yung orange na yan, idudugtong natin dun sa naiwang core na orange din. Galing sa mother box or LCP. Ayan, gamit ang mga invisible tissue, pinunasan ko yung orange. Ayan, so medyo bitin, balat, binalatan ko siya ulit. Kasi sinasabi ko mas maganda mahaba yung loop niya. Okay. Ayan, so yan na yung orange. Babalatan ko ulit siya gamit ang mahiwagang stripper. Okay, nabalatan ko na pala. So, hihiwain na lang siya. Ayan, so yun yung orange. Sasalpak ko naman niya ngayon sa kabila. Lagyan siyempre ng sleeves. Huwag kalilimutan ang sleeves. Okay. Medyo malabo ng mata, hindi na makita. Okay, salpak. Yan. Okay, open yung fusion. Lagay doon, isa lang na. Sukat sa needle. Opya. Ayun, sakto. Okay.
Tapos, yung isang orange naman, idudugtong na natin. Dahan-dahan lang paghawak ng mga FOC, yung fiber optic cable, at baka mahatak yung ating mga core. Kasi naka-expose na yan, sensitive yan. Okay? Ayan. Nilapit ko kasi medyo malayo yung nut box at baka mapuwersa yung core. Mahirap na. Ayan. Babalikan ko na siya ng stripper para lumabas na yung mismong bare fiber. Ayan. So, mahiwagang tissue na invisible. Pasaway talaga yung taong to. Ayan. Doon din natanggal. Okay. Pag nabalatan yung core, splice. Ayan. Ikakat natin. Yun. One click. Then, salang sa kabila. Okay, so dahan-dahan, ingatan yung mismong fiber, yung core, at baka maipit. Okay, salang dyan. Yan. Then, takip. Okay, tingnan nyo ibang fiber, baka maipit. Ayan, so naipit yung isa. Ayun, buti na lang, natanggal ko. Then, ilagay dun sa align, dun sa lagayan magkabila. At saka isara yung cover. Then, antay magdugtong. Ayan, working. Then, boom! Ayun. Fusion completed. So, nagdugtong na siya. Ayan. Then, buksan na natin yung panluto. Itong mismong sleeves. Okay, dahan-dahan. Yung kable, baka maipit yung core. Baka mapuwersa. Okay, ilagay yung sleeves doon sa mismong dugtungan. Okay, dahan-dahan. Baka mapuwersa. Okay, huwag kayo magmamadali, lalo sa mga ganyan. Kasi, mamaya nagmamadali ka, lalo ka magkakamali. Ayan, so niluluto niya. Okay. Sara na natin to para mas safe. Okay. Naka-red light. Ayun. Okay. Luto na. Huwag nyo patatanggalin yung ano dyan. Yung sleeves kasi didikit. O, ayan. Luto na sila parehas. Okay, so successful na naidugtong na natin ang orange sa orange. At saka yung orange ay saka yung blue sa patch cord. Okay, ulitin ko ulit. Yung blue para sa unang box, sa unang nut box, ayan, gawa na. Tapos yung orange para sa pangalawang nut box. So set aside muna natin, tabi muna natin, i-safety muna natin yung ating fusion machine. Ewan ko ba naman bakit baliktad yung pagkaka-video na to. Sino ba namang cameraman ko rito? Ayan, tabi muna natin. Mahirap na. So, yan ang unang safety natin. Pag yan kasi ay nasira o natumba, nabagsak natin, ay siya tiwas. Ayan. So, ngayon, i-grooming na natin yung ating mga naidugtong para safe. Ayan. Buksan ko na yung mismong loop holder. Dahan-dahan ko na ngayon i-arrange or ilo-loop na yung mga kable. Oops, ayan o, medyo nahatak. Ingat, huwag mo nang pepersahin pagka ganyan. Ayan, okay, damputin mo. Ayan. Okay, ayan. So, ingatan nyo rin pala yung mga pinaka dulo, yung pinagbalatan natin. Yung dulo ng pinagbalatan ng fiber, ayan no. Kasi minsan dyan nagkakaroon ng bali. Ayan. Kaya ganyan. Gagawin mo dyan. Gamit ka ng tape. Masking tape yung pinakadulo na yan.
tapean mo na kagad yan. Kasi dyan nababali minsan. Masking tape gamitin natin para mas makapit. Ayan, so yung unang dulo, tapean ko na. Yan. Tapos yung pangalawa naman, pangalawang kable, yung dulo, tapean mo na din. Yan. Okay. Tapos, yung excess na yan, yung mga bare fiber na yan, yung mga core, yan. Ilulup mo na yan dyan ngayon. Titapean mo din siya. Pero pinakamagandang diskarte, unahin mo munang isalpak yung mismong sleeves. Dun sa sleeves holder. Ayan, may takip yung sleeves holder na yan. Tanggalin mo. Yan, yung mga guhit-guhit na yan, dyan sinasalpak yung mga sleeves para hindi siya gagalaw. Okay, so dahan-dahan mo siyang isalpak dyan. Yan, maganda sa gitna pipiga, tsaka sa taas, o mainam dalawa. So, saktong-sakto yung sleeves dyan. Hindi siya gagalaw. Ayan, so naisalpak ko na yung isang sleeves para sa orange. Ayan, pag medyo alanganin ka sa tingin mo gumagalaw, pwede mong tanggalin. Hanap mo yung dapat mag-fit siya. Tutunog yan pagka diniin mo. Ayan. Okay, salpak ko naman yung pangalawang sleeves. Yung blue sa patch cord. Kasi yung patch cord na yan, ilalabas natin yan para gamitin dyan sa nap box na yan. Ayan, so medyo ingat-ingat lang sa paghawak. Baka mamaya kasi sa sobrang kurot mo, napiga mo pala o nakurot mo pala yung mismong core, yung fiber. So, medyo ingat lang, dahan-dahan. Ayun. Okay. Pansin mo medyo nahihirapan ako dyan kasi kumukulot. Ayun o, kumukulot yung isa, yung kulay blue. Okay, so hanapan mo siya. Walang problema kung 2 core lang gamit mo, walang problema kahit saan mo dyan isalpak. Wala namang required na pagkasunod-sunod yan. Kung saan siya mag-fit, dun siya. Kakaroon lang tayo ng required na sunod-sunod dyan pagka 8 core na o yung maraming core. Kasi dapat sunod-sunod yung kulay mo. Para pagdating sa repair, di ka mahirapan. So, ayan. So, pwedeng technique, gawin nyo muna bago nyo salpak yung pangalawang core sa sleeves holder. Tapean nyo na kaagad yung isa para hindi siya masasabit habang gumagawa kayo. Yun nga pala, habang tinitapean nyo siya, make sure nakatago siya or hindi siya naka-expose dun sa mga butas ng loop holder. Hindi siya masisilip. Kasi ang problema dun, pag nasisilip siya dun sa butas, every time na mag-i-install tayo, baka accidentally madukot yon or matamaan. Posibleng ma-damage yung core ng fiber. Ayan. So, yan pa yung isa. Ayun o. Yan. Tapean nyo rin siya. So, make sure pag tinetape nyo ng ganyan, wag yung masyadong overbend. Ayan. So, ganyan lang. Medyo naka-letter C lang yung core. Pwede na yan. Ayan. Tapean nyo siya. Masking tape gamitin nyo para mas makapit. Ayan. Tapos yan na. Yung blue sa patch cord. Ayan. Ayusin na natin. So, yung forma niya dapat going down yung patch cord. Kasi doon yung ilulusot natin papunta sa cassette. Ayan. So, sinalpak ko na sa sleeves holder. Okay. So, make sure na tutunog yan kapag nag-fit na yung sleeves sa kanyang butas sa holder. Ayan. Hanapan nyo lang kung saan siya mag-fit. Wala namang problema yan kasi 2 core lang naman yan. Yan. Okay. So, nasalpak ko na. I-grooming naman natin yung kanyang core. Ayan. So, again, dapat hindi siya lalabas dun sa mga butas
para hindi siya masusungkit sakali man may gagawa tayo sa labas. Ayun, oh. Lumalabas sa butas. So, tapean natin. Make sure lang din na hindi ma-overbend yung mga kable dyan. Ayan, tape. Okay. So, lagay nyo lang lagi ng tape. So, may makita pa kayo na nakalabas sa butas, iusog nyo. Ayan. So, nakita ko meron pa nakalabas. Isog nyo. Tapos, lagyan nyo ng tape para hindi na siya gumalaw. Ayan. Okay, tapean natin. Ayan. So, pag naka-tape na lahat, ayan, silip-silipin nyo. Wala bang lumabas sa butas. O, silipin mo ulit. Ayan. Okay na. Ngayon, meron pa ako nakita. Ayan, tinuturo pa ni Madam Leia. Meron pa daw isang nakalabas. Ayan, usog natin. Usog natin. Okay, tape. Then, itong isa naman, meron nakalabas pa. Usog natin. Para hindi lumabas sa butas. Then, tape. Okay, silip ulit. Wala naman nakalabas sa butas. Oops, sumilip yung pusa. Ayun, may isa pa ako nakita. Tapean natin para hindi lumabas. Okay. Silip ulit. Ayan. Wala na. Okay na siya. So, ayan na yung patch cord. Yung patch cord na yan. Lalabas na natin dun sa pinakababa sa butas. Suot na natin. Yun. Okay. Then, dahan-dahan sara natin yung holder. Iwasang maipit yung kable. Ayan. So, nakalabas na yung patch cord. Ready na yan. Isasalpak na lang ngayon sa cassette. Ayan. Pero bago yon, i-fix nyo muna yung kable para hindi siya mahatak. Ayan. Pwede nyo talian dyan, cable tie or tape. Pagsama dyan. Ayun. So, yun, no. Lagyan nyo ng cable tie. Ayan, no. So, naghihiwalay kasi siya. Para hindi maghiwalay, hindi mapersa yung kable sa loob, lagyan nyo ng cable tie. Okay. Strap. Ayan. So, para ma-fix siya. Para safe. Okay, tanggalin nyo yung excess. Then, yan. Salpak na natin yung cassette. Yung cassette na gamit natin ay 1/16. So, isasalpak nyo yung patch cord dun sa 201 or sa 202. Hanapin nyo lang yun. Yung nag-isa. Then, salpak. Then, saksak na yung patch cord sa 201 or 202. Okay, yan. Then, dyan, done. Okay na. So, i-grooming na lang natin yung kable para magandang tingnan at para hindi masabit every time na mag-i-install tayo. Ayan. Ayan. Then, yung kable dyan sa ilalim. Ayan. So, ito, tinuro ko naman yung papunta dun sa pangalawang nut box. Ayan. So, yung kulay orange, yan na ngayon yung gagamitin nyo sa pangalawang nut box. So, i-fusion nyo ulit yan sa patch cord para isasalpak nyo naman sa cassette naman ng pangalawang nut box. Okay. Ayan, lilisinan natin. Then, maganda, i-readings nyo din. Bago nyo isara yung nut box, bago nyo i-fix, i-readings nyo. So, kung okay na, goods na, yan na. I-grooming nyo na. Ayan, i-fix nyo na yung kable na yan dyan. Pag na-readings na, sarado na. Basta okay na readings, okay, close na. Close na. Ayan, isabit nyo na ngayon sa poste. Bakit baliktad tong video na to? Sino ba naman nagbibideo nito? Walang hiya naman. Baliktad. Okay.
Yan. So, susian nyo daw para safe. O, kita mo, baliktad nga ako. Sino ba namang di mahihilo nito? Okay. Ayan na. Tapos na. Bye-bye.